ina! Bakit, Tree? May magagawa ka ba kung sabihin ko sa yung totoo? May magagawa pa kayong lahat kapag sinabi ko sa inyo yung totoo? Alam ko, marami akong obligasyon. Pero maniwala kayo sa hindi. Pili-pili kong gawin yung obligasyon nyo sa inyo bilang isang magulang. Kahit nag-iisa lang ako. Sana iniisip mo yon. At marami kami. Ganun ba? Inisip niyo rin ba na hindi naman namin desisyon na mag-asawa kayo ng 3 beses at mag-anak kayo ng 12? Oo, Juan. Ako yon. Pero nung namatay ang tatay mo, hindi ko alam kung paano ko kayo bubuhayin magkakapatid. At kung paano ko ibibigay ang buhay na nakasanayan na ninyo. Kaya ako nag-asawa ulit. At lalo kaming dumami. At naghirap. Hindi ko kayo masasagot dyan. Basta ang alam ko lang, lahat ng desisyong ginagawa ko ay para sa inyo mga anak ko. Walang inang gustong maghirap ang kanyang mga anak. Walang inang naghangad ng di mabuting buhay para sa kanyang mga anak kahit sa anong paraan. At walang inang hindi gustong mayakap o makapiling ang mga sanggol na inuluwal niya sa mundo. At walang inang hindi napapagod. Napapagod ako, pero kinakaya ko. Hindi dahil obligasyon ko yun, kundi dahil mahal ko kayo. Kaya sana, sa bawat sigarilyong hinihintid nyo, sa mga alak na iniinom nyo, habang nilulustay nyo ang pera pinapadala ko sa inyo, sana iniisip nyo na pagkain na tiniis kong hindi kainin, para mapadalan lang kayo ng pera. Ma! Sa... Puros kayo drama na wala naman sa lugar kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Ako ang hindi mo naiintindihan. Walang pupuntahan tong usapan na to. Huwag mo akong tatalikuran. Sumusobra ka na, Juan. Anak lang kita. Kaya kung hindi mo ako kayang respetuhin bilang tao, lumayas ka sa bahay na ito! Tayong lahat. Tudis, tama na yan. Isa ka pa, kuya. Panganay ka pa naman, pero nung ginawa mo nung nagkakagulo tayo lahat dito, nagtanan ka! For once, huwag puro sarili ang iniisip natin. Tandaan ninyo, may pananagutan tayo sa pamilyang to. Kanina nga, si mama pa ang nag-sorry sa akin eh. Tapos, umiiyak pa siya.